Magandang araw sa inyo. Mga famous Taiwanese dishes pa rin ang feature natin dito sa show ngayon. Magluluto tayo ng crispy layered chicken fillet. Ang crispy layered chicken fillet na ito ay hindi roasted o prinito lang sa oil. Kung meron kayong mga bisita, pwede kayong bumili ng maraming chicken, mga 30 pieces, tapos iserve nyo sa plate. Kung konti lang kayo sa bahay, pwede kayong gumamit ng konti lang. Mga ilang piraso lang ng chicken thighs, pwede na. Ang amount ng ingredients ay depende lagi sa kung ilan ang kakain. Una, kailangan nyo munang i-debone ng chicken, gaya ng chicken thigh na ito. Tatanggalan muna natin ito ng buto, saka natin gagamitin. Gagamit tayo ng dinurog na gabe para sa stuffing. Maaari nyo itong mabili ng ganito sa supermarkets o pwede rin kayong bumili ng gabe at kayo na ang magdurog sa bahay ninyo. Saka nyo na lamang lagyan ng seasoning. Halimbawa, pwede nyo yung durugin na may kasamang bawang. Kung gusto nyo, pwede nyo ring lagyan ng konting 5-spice powder. Pwede nyong lagyan ng spices ang gabi sa paraang gusto ninyo. Mas mapapasarap nito ang lutuin ninyo. Okay, para sa deboning. 2 thighs at 2 breast ang bumubuo sa isang chicken. Pagkatapos i-debone ng chicken, pupukpukin muna natin ang meat nito para maging flat. Tapos, bubudburan nyo ng flour sa ibabaw. Mas maganda kung imamarinig muna natin ng konti. Yan. Sa soy sauce, tama, soy sauce, wine, salt at pepper. Patuloy lamang po kayong manood ng show na ito para matuto kayo ng iba't ibang putahe na maaari nyong magamit sa inyong mga bahay. Ayan. Pagkatapos i-marinate ang chicken, ilagay na natin ang gabi sa ibabaw. Pero sandali, budburan pa natin ang flour para mas dumikit yung gabi. Tandaan nyo, i-marinate ang chicken ng at least 30 minutes, ha? Naririto ang dinurog na gabi na nilagyan ko na ng seasonings. Gaya ng sinabi ko, maaari nyo itong haluan ng kahit anong spice sa kahit na anong paraan na gusto nyo, gamit ang mga ingredients na nasa bahay ninyo. Yan, ngayon, ispread na natin ang dinurog na gabi sa ibabaw ng chicken. Isang layer lang. Tapos, ilalagay natin sa steamer at steam muna. Okay, spread yung mabuti, ha? Siguruhin yung pantay, tapos lagyan nyo ulit ng isa pang layer ng flour sa ibabaw. Tiyakin yung matatakpang mabuti ang ibabaw ng chicken. Gawin yung maayos at maganda. Kung gagamit kayo ng ganitong karaming chicken, isang drumstick at thigh part meron na agad kayong 4 na piraso. Nilagay ko na sa plato tapos nilagay ko na sa steamer. Lakasan ng apoy. Siguruhing maluluto ito. Meron na tayo ritong chicken na luto na. Ngayon, ipiprito na natin ito. Kailangan natin ng mainit na mantika at dahil luto na ang chicken na ginamit natin, ipiprito lamang natin ito para maging malutong at gawing golden brown ang kulay. Okay, iro-roll muna natin ang chicken na ito sa flour para maging crispy yung labas. Hintayin lang muna natin mag-settle yung flour sandali. Kapag mainit na ang mantika, pwede na nating ilagay para maprito na. Kung maghihiwa kayo ng lutong pagkain, siguraduhin gumamit ng malinis na chopping board. Huwag niyong gagamitin ang ginamit niyo sa hilaw na pagkain dahil hindi yun sanitary. Kaya dapat sa bahay, meron kayong 2 chopping boards. Isa para sa lutong pagkain at isa para naman sa hilaw. Lagi nating tatandaan ang tungkol sa kalinisan. Ayan, okay na tong chicken natin, golden brown na ang kulay. Luto naman ang loob nito kaya sandali lang nating ipiprito sa mantika. Mga 2 minutes lang golden brown na ito at malutong na ang labas. Luto na ito, kaya pwede na nating tanggalin at salain ang mantika. Dapat mas golden pa ng konti para mas maganda tingnan. Pero wala tayong masyadong oras ngayon kaya hanggang dito na lang muna. Ilalagay na natin ang fried chicken pieces sa chopping board. Palamigin muna at ilagay natin dito. I-slice nyo ng mga kalahating inch ang kapal. Chicken ang nasa ibabaw at gabi ang nasa ilalim. Kung ayaw nyo ng dinurog na gabi, pwede kayong gumamit ng giniling na shrimps. Masarap din ito kung shrimps ang gagamitin. Ayan, so, okay na yan. Pagkatapos hiwain, ang serving na ginawa natin ay para sa maraming tao. Para sa mga bisita ninyo. Gaya ng sinabi ko sa umpisa, pag konti lang ang tao sa bahay, pwede nyong kontian. Ganito ang pagluluto ng crispy layered chicken fillet. Napakasimple lamang ng paggawa. Habang kinakain, pwede nyong gamitan ng seafood sauce bilang dip o kaya naman ay ketchup o salt and pepper lang. Salamat sa panonood. See you next week!